So, magandang gabi po sa inyong lahat. This is Marsolo once again. At welcome po sa channel natin, please like and subscribe naman sa channel natin para magpatuloy pa rin tayo sa ganitong talakayan, kung anong balita, ibabalita namin, or kung nakasubscribe kayo, kami bahala po sa inyo. Marami po tayong mga political vloggers. Pero ako, I'm not considering myself as a political vlogger. Ako lang po is nagpapahayag lang po kung anong nakikita ko. At nakikita ko sitwasyon ng bansa natin. So ito, umpisa natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ay tungkol na naman to sa impeachment complaint ng mga makakaliwa or ng mga congressman or ng Makabayan Black. So, mayroon po silang first, second, at may niluluto pang third. Dahil po yung first na basura na po yun. Tapos may pangalawa silang pinail against BP Sara na ma-impeach ulit kung reliable or kung pwede nga bang ma-impeach ulit na sa ganong kaso na betrayal of public trust. Pero pumapasok pa rin yan sa confidential fund. Ito po yung walang kamatayang confidential fund. So, etong balita nakakatawa. Dahil po sa nag-file sila ng pangalawang complaint, pumasok po yung Iglesia ni Cristo na sinabi na against kami na ma-impeach si BP Sara. Dahil naniniwala ang Iglesia ni Cristo na kapayapaan, kaunlaran sa bansang Pilipinas, hindi dapat mag-away-away or sigalot sa politika. Politika lang yan. Ngayon, ang sabi ng Iglesia ni Cristo, pag nagpatuloy na mag-complain para ma-impeach si Sara, kami magrarally. Alam mo anong labas? Na checkmate po ang mga congressman. Lalo na po si Bongbong Marcos, no? Dahil ganito yung mga plano niya mga yan eh. Basang-basa yan ng taong bayan eh. Halika kayo mga congressman. Total, binayaran ko na kayo tag-milyones bawat araw. Wala kayong gagawin. Halika kayo, ikaw, Chua. Ikaw, Loestro, Paduano, at saka, sino ba tong isang bigotilyo? Si Abante, yan, si Fernandez. Ito ang gagawin nyo, total malaki ang binayad ko sa inyo eh. Malaking binayad ko sa inyo. Kaya naman, kailangan namin ng serbisyo. Kailangan natin kasi, malakas kasi si BP Sara eh. Malakas kasi si BP Sara para sa sunod na taon na eleksyon. Kailangan maging Pangulong aking pinsan na si Romualdez. Dahil nga po sa malakas si Sara, pinipilit po nila ma-impeach si BP Sara. Kaya, nag-utos ang Pangulo ng mga congressman upang igiit, kasuhan, i-impeach, kalaunan ma-impeach si BP Sara at bumaba na sa kanyang pwesto as Vice President. So ito nga po, pumasok kayo ng iglesia. Ay, hindi mo na papasok yung iglesia. Ngayon, di ba pinatawag niyo yung mga congressman dahil alam mo na, bayad milyones araw-araw. Ganito gagawin nyo ha. Ngayon ako, pag nagkagipitan na, at may pumasok na ng mga party na para mag-rally or sabay pupunta ako ngayon. At magsasabi ako na, against ako na ma-impeach si Sara Duterte. Tapos magpapa-press conference ako or iano ko sa TV na against talaga ako na ma-impeach si Sara Duterte. Tapos kayo, gagawin nyo, pagpapatuloy nyo pa rin ang pagpapile ng case. Kung ma-deny man yan or mabasura, patuloy nyo pa rin ang papapa-impeach dahil kailangan maging presidente ang aking pinsan. So, ngayon, ginawa ng congressman, yung mga bayarang congressman daw, totoo naman yun. Dahil nga ganun ang sinabi ni Bongbong Marcos na ipagpatuloy, pinagpatuloy nga nila hanggang sa magkaroon ng second complaint, impeachment complaint. Kaya ito sorpresa, ito nakakagulat. Pumasok ang Iglesia ni Cristo
at sinabi nagpahayag, against kami na ma-impeach si Sara Duterte. Ngunit, pag pinagpatuloy niyo pa rin ang pag-impeach, magrarally kami para tutulan ang pag-impeach kay Sara Duterte. Ngayon, ito mangyayari pag na-impeach, pag nagpatuloy sila ng pag-papile ng case against Sara Duterte sa impeachment. Maaari ang rally ng Iglesia ni Cristo ay maging people power. Siyempre, papasok yung taong bayan. Yung mga hindi Iglesia ni Cristo, papasok yan. Hahalo dun sa Iglesia ni Cristo hanggang sa maging people power 3. Checkmate! Checkmate ang mga congressman. Kaya, nung nagkaroon ng press conference, ito lang, lately lang, yung sinabi ng mga congressman, kung magpapile sila ng case, pangalawa, pangatlo, kailangan muna natin busisiin, pag-aralan, kung karapat dapat niya ba i-impeach si BP Sara. Lumalabas na kumakambyo ang mga congressman. O di ba nakakatawa? Kahit sabihin nyo na i-impeach nyo yan si Sara o hindi i-impeach, magrarally pa rin ang taong bayan. Ngayon ito si Iglesia ni Cristo, magrarally lang sila dahil ayaw nila ma-impeach si BP Sara. Yun ang sinabi nila. Pero kahit hindi nyo i-impeach si BP Sara, andyan ang taong bayan sa EDSA. Nag-aabang lang na dumami upang pababain sa pwesto ang pamahalaan ni Bongbong Marcos. Kaya kahit anong gawin nyo, impeach or not, magrarally ang tao. O, di ba? Checkmate kayo, wala kayong magagawa. Dahil kilala naman natin ang Iglesia na Cristo. Black voting po yan. Kung ano sinabi na kanilang ministro o ministrong mataas na pinuno ng Iglesia, ito ang iboto natin. Yan po ang masusunod. Yan po yung tunay na nagkakaisa. Kaya, kayong mga congressman, kahit impeach yan si Sara o hindi, talagang darating ang araw na si Sara at Duterte pa rin ang mamamayagpag in the future. Checkmate! Wala kayo nagawa. Sige, ngayon, press conference kayo. Bawi kayo, bawi. Palusot. Ngayon, nananaig pa rin ang tadhana para kay Sara at para sa taong bayan. Ito na lang. Pag nagpatuloy yung impeachment nila, mag-file sila ng impeachment, yari na sila sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, kung hindi magpatuloy, taong bayan po ang magpapasya. Kung papababain ang pamahalaan, pababain sa pwesto si Bongbong Marcos. Excuse me po. Kaya yung mga congressman ngayon na nagpupursige, lalo na tong Makabayan Black, nagpupursige na matanggal si BP Sara sa kanyang pwesto. Humanda kayo. Taong bayan ang huhusga sa inyo. Maniwala kayo. Kaya sigaw natin, Duterte! Bawal tayo sumigaw dito. Duterte! Okay, yun lamang po ang pinag-usapan natin. Kaya nasabi kong checkmate, dahil maraming salamat sa mga Iglesia ni Cristo dahil suportado pa rin nila si BP Sara. Alam naman natin ang kalidad ng pamumuno ni BP Sara, di ba? Sa Davao, sa Pilipinas, siya po bukod tangi ang opisyal ng gobyerno na nagtatrabaho talaga. So, yan po. Yan lamang po ang ating pinag-usapan. Sana po maintindihan nyo po at sana po at patuloy kayong mag-subscribe sa akin. At i-hit nyo yung notification bell para patuloy pa rin tayo. Para updated tayo sa ating mga bagong video na ilalabas like this. Okay, bye-bye!